Adyo sinabi ni alias Totoy na magsusori siya kay General Estomo dahil sa pagkakabanggit nito ng pangalan ng general sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ano ba yan, mga kababayan natin? Bakit magsusori na? Itong ginawa niya sa akin, yung hiling niya ako dito sa meeting sa Bungero. Nagsaktan ako, nakakalagkat ang pangalan ko. Mga kababayan, hindi pa nga formal na nakasuhan itong si Atong Ang, sabi po ng Department of Justice, dahil kulang pa ang kanilang kwento. Abay, mukhang nasisira na ngayon ang credibility nitong whistleblower na si alias Totoy, dahil ang isang pulis na kanyang idinamay ay umangal at mismo humingi ng sorry itong si alias Totoy. Nako po, mga kababayan po natin, no? So, kung sino lang pala ang gustong ituro nitong si alias Totoy, edi ituturo niya. Tapos kung mag-react, kung umangal, ihingi na lang siya ng sorry. So, nasaan yung credibility dito? Paano siya mapapaniwalaan na tama ang kanyang sinasabi? Paano po masasabi, no, na tugma ang kanyang sasabihin, no, dito po sa mga nangyayari talaga sa mga nawawalang sa Bungero. Samantala, si Boyeng Remulla, sabi niya dito, nagkaroon ng convergence, pati yung drug war, may intersection with yung drug war dito sa killing sa Isabong. Sa maikling salita, may connection daw yung pagpatay sa mga nawawalang mga Sabongero doon sa war on drugs ni President Duterte. Ang kanyang tinutukoy, yung death squad daw ng war on drugs ni President Duterte ay siya rin yung mga death squad ng Isabong. Para lang mai-connect kay President Duterte ang issue na ito, yung nawawalang Sabongero. Ibang klase ang gobyerno ni Marcos Sr. Sanay na sanay. Anyway, yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan. Okay, simulan natin dito kay alias Totoy, mga kababayan natin. PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion. Ito po ha, pinapangalanan niya po, mga kababayan po natin, yung iba't ibang pulis na di umano'y involved at ilang mga miyembro po nitong Pitmaster. Itong Pitmaster ay organisasyon ng mga Sabongero, mga big time talaga na Sabongero. Polencio and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Dami ha. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Hindi nagustuhan ng retired Lieutenant General, mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police, ang paratang ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa press conference niya sa National Police Commission kahapon, isa-isa nitong pinangalanan ang mga umano'y pulis na sangkot sa kaso ng missing Sabongero. Dito po ha, ang dami niya nang idinamay dito, mga kababayan po natin. Pero hindi pa siya nakakasigurado. Yan ang problema natin. Mention pala yung pangalan itong si alias Totoy, itong whistleblower, itong nag-iisang testigo na magdidiin umano at magsasabi ng mga katotohanan kung sino talaga yung involved dito. Abay, may palpak na, di ba? Ipinadalang pahayag ni Lieutenant General Jonel Estomo. Sinabi ng retiradong general na bagamat hangad niya na magamit ng pamilya ng biktima ang katarungan, mariin niyang iginigiit na wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang Sabongero at dapat manaig ang katotohanan sa issue. Sinabi pa nito na handa siyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang pagkakataon. Mensahe ni Estomo kay Patidongan, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang kasong isasampalaban dito dahil sa paninira sa kanyang pangalan. No po, no, matatambakan ng kaso dito si Patidongan or si alias Totoy dahil sa kung sino-sino na lang ang kanyang pinapangalanan. Ang nakikita pa natin dito, di ba turo siya ng turo, na dito tinapon, dito nilibing, magsasayang ng resources ng pera ng gobyerno po. Dahil po sa susundin din ni Boyeng Remulla kung anong pinagsasabi ni Patidongan, di ba? Sa pera naman ng taong bayan, tapos mapupunta na naman sa wala. Dahil gusto lang po nila magkaroon ng diversionary tactics, lalong-lalo na sa maanumalyang kaso ngayon na posibleng kakaharapin umano ni Lisa Marcos sa Amerika. At the same time, dito po sa kay PRRD, dahil gusto po nilang idagdag ito kasi sa AGK ni PRRD, sinabi na nga ni Boyeng Remulla na posible ang nangyayaring ito is
pasok, 'di ba? Sa crimes against humanity. Diyan pa lang kita na natin. And then nakita natin kung paano sila gumawa ng kanilang parang well-planned, no? Para i-connect ito kay President Duterte dahil magkakaroon din ngayon ng hearing sa Quadcom dito po sa mga missing sabongeros. Sinasabi nga natin baka mamaya i-connect na naman ito kay Senator Bato, kay Bongo at sa ilan pa sa dinadawit nila sa Isabong. Tandaan natin si Senator Bato ay naging PNP chief din. Mamaya i-uugnay na naman nito si Boying Remulla. At ngayon nagpalabas po sila ng isang statement, no, na posibleng aarestuhin daw po si Senator Bato, no, at makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas kung sakaling maglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Baka ito is ikukunik na nila. Sana wag naman ganoon kasi talagang halatang-halata na sila. Ngayon pa lang, halatang-halata na sila ng tao. Samantala, itinanggitin ng mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na may ranggong colonel hanggang corporal ang mga bintang ni alias Totoy. Anila, wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongeros at hindi na rin sila magbibigay ng komentaryo dahil wala pa silang natatanggap na formal na reklamo. Gayunman, handaan nila sila makipagtulungan sa isasagawang investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Kahapon, sinabi ni alias Totoy na ang mga naturang pulis ang tagakuha at tagaligpit sa mga nandarayang sabongero. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Kailangan panindigan niya to mga kababayan po natin. Kasi kung puro chat-chat lang ito siya, madadali siya dito. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Nabubuang na kaya si Boying sa paghanap sa Taalik. Kung ano-anong buto na lang ang kanyang kinukuha, ayusin mo yan alias Totoy ha. Or baka ikaw is talagang binigyan ka ng script para sasabihin mo dyan. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila. Marami yan sila, hindi ko lang mapangalanan. Sabihin mo na lahat. Tangina to eh. Minention mo na yung mga pangalan eh. Mukha. Itinawit din ito ang retired general na umano'y miyembro ng Alpha Group. Yan si General Istomo. Si General Istomo talaga tinatarget niya. Sa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Patirungan para matapos na yung problema mo na yan. Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million aman. Ang reklamong administratibo laban sa mga Pero alam niyo mga kababayan po natin, itong si alias Totoy, no, ay humingi na nga ito ng sore dito kay General Jonel Istomo. Di ba? So, kakasalita niya lang tapos humingi na ng sorry. Asa ka pa dyan mga kababayan natin. Anyway, punta natin si Boying Remulla. No? Actually, si Boying Remulla, mga kababayan po natin, nagagalit na. Kasi may ilang, siyempre, NBI, PNP, no? Nagsasalita din patungkol dito sa issue ng nawawalang sabongero. And now, gusto ni Boying Remulla, walang ibang magsasalita patungkol sa mga nawawalang sabongero. Dapat siya lang. Kasi baka mamaya mag-iba-iba yung kanilang sasabihin so hindi magtutugma ang kanilang script. So dapat iisa lang ang sasabihin. And galit na galit po si Boying Remulla, mga kababayan. Dito po, no, sa sinasabing tanim buto dahil tayo naman magdududa tayo. Imagine mo, pag inangat yung sako, bago. 4 years na po na nakababad sa ilalim ng tubig. Pero pag inangat yung sako, na nandun daw yung mga buto is bago. Yung palusot na lang ng Coast Guard ay pinapalitan nila sa ilalim ng tubig yung sako pero wala naman silang pinapakitang video. So, dyan po natin sila masisilipan na mga kabayan natin dito sa kanilang mga anomalyang ginagawa. And nagukay na naman sila kahapon sa sementeryo dahil may 3 bangkay daw na pinaghihinalaan na yun daw po ay mga missing sabongeros at ang jersey daw na suot ay mukhang pamilyar para sa pamilya ng mga nawawalang sabongero. O, sige, pasok natin si Boying. Lalong humahaba yung buhay nito, in fairness, Sir Luisa po, from PTV4. Sir, question lang dun sa mga in-issue kahapon. Bali, nabanggit nyo kasi na pwedeng may relation din siya sa mga drug war victims. Ano po ba itong tatlong to? Ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa lipan na wala. Sa lipan na wala. Wala po siyang relation sa drug war. Ang relation kasi sa drug war,
yung death squads ginamit dito sa Isabong is a common death squad that was used in the drug war. And we can identify the units from which these people came from. Na ano na namin, na-associate na namin yung history ng ibang opisyal na kasama rito. Sir, last na po from me. Bali yung nakuhang remains today, ilan po? And mismo sa Laurel. Ano to? 2 socks were found. And we do not know how many people it belonged to. Ito yung cursory examination. Yun ang na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on this matter yet. They have to conduct their specific examinations to determine everything. Re-record naman lahat yan eh. We ask them to really label the evidence properly para magagamit natin. Hey, Sir, Mas Cotter na 25. Sir, yung binabanggit niyo po, yung tatlo na galing sila dun sa na-report na nawala sa lipa, ibig sabihin, hindi sila, sir, kasama dun sa 34 na missing sa Bongeros po. Ops, hindi na-inform ha. Ayusin nyo. Parang hindi pa siya kasama eh. Parang hindi pa So mas dumadami mga kababayan natin. namin na ano. Pero we cannot tell right now. We have to have the DNA evidence para maano natin. Pero there was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Jersey. Meron suot yung, may clothes na nahanap that look familiar. Yun ang sinabi. Yun ang sinabi sa amin. Ang ganda ng script dito, no, mga kababayan natin. Pero anyway, no, hindi naman kasi mawala sa atin na magdududa tayo. Dahil ang mga kwentong ito parang nangyayari na eh. Nakikita na po natin dito sa ginawa nila kay Bantag, kay Teves, Pastor Apollo Kibuloy, no, and of course kay President Duterte sa issue po ng AJK at kung ano-ano pa mga allegation dito, mga kababayan po natin. And yung ending, wala palang kaso sa Pilipinas pero napakulong sa dahig. And yung stratehiyang ito na mapagkunwari sila, mapag-deny po sila, and then tingnan nyo ngayon yung ginawa nila kay President Duterte, sila po yung mag-i-sponsor ng mga mag-witness, itong mga tanim witnesses na ito, laban po kay President Duterte para may padala lang sa dahig. And same thing, para mapigilan po nila yung interim release ni President Duterte. Kaya itong sinasabing pag-connect ng mga nawawalang sabongero, dito po, no, sa AJK, nung Duterte administration, diyan pa lang ano na tayo, no, malaki na po yung paghihinala natin na ito pa rin yung kanilang purpose. And same things itong paglabas ng mga issue na posibleng arestuhin si Bato o sino pang mga kalyado ng Duterte na kung sakali maglalabas ng warrant of arrest itong ICC. So, para nakikita na natin, posibleng i-connect nila ito. Diyan pa lang mga kawain pa natin. Yan po yung aking personal na assessment, no, and opinion sa mga ginagawa nila ngayon, mga kababayan natin. And ito talaga is 100% pamumulitika po ito. Hindi ito para magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawawalang sabongero. At ang kawawa dito, mga kababayan po natin, ang pamilya ng mga nawawalang sabongero ay mukhang ginagamit ngayon, ginagamit ng gobyerno ni Marcos Jr. para sa kanilang personal na interes. Di ba? Basketball uniform. Sando. Yung sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan. Malamang yan. Yun ang galing sa lipa. Kasi hindi naman kami nag-uusap na kami lang eh. Naghahanap kami ng ibang sources na pwede mag-identify. Okay. So, ayan sinasabing marami silang sources, marami silang mga witnesses. Okay, sige, hayaan na natin si Boying Rimulya. And puntahan natin mga kababayan, itong komento naman nitong si Attorney Rowena Guanzon mismo dito sa whistleblower kung ano po yung kanyang naobserbahan, ano po yung kanyang nakikita, no, na parang legality and may credibility po ba itong si alias Totoy. Punta tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Tingnan natin sa legal na aspeto itong kwento ni alias Dondon. Sinusundan ko kasi to kasi parang dati hindi ko pinapansin eh. Pero, di ba 4 years ago or so many years ago, may nawalang mga sabongero. Sabi nila around 34. Ngayon, merong daw witness na against dyan kay Dondon at kaya siya inaresto na kulong. Nakalaya siya, may piyansa yata siya.
At ngayon, sabi niya, sa support daw or encouragement ni General Torre, yun ang sabi niya, ay magsasalita na siya. So, dahil pala sa encouragement ni General Torre. Alright? Alam na natin ngayon. Ang sabi niya, totoo. So, ang story niya, which is not a testimony kasi hindi naman court, puro media ito eh. Ang sabi ni alias Dondon na yun daw mga sabungero na missing, yun daw ay nagchopek, yung mga nag-cheat ba? Nagchope sa sabong ng online sabong na ang majority na may-ari ay si Mr. Charlie Atom Ang. So, ang sinasabi niya, tinutukoy niya na yun daw mga sabongero na yun ay kinuha niya o dinala niya sa mga pulis para i-turn over niya sa utos daw ni Atong Ang. So, what is actually saying is that there was a conspiracy na ipapatay itong mga missing sabongeros na ito. Okay, so yan po ha. Yan naman talaga yung purpose eh. Kaya nga daw ipapatumba ito dahil nga sa issue ng dayaan. Pero ngayon ko lang narinig, hindi ko narinig sa ibang media press con and interviews, no? Na sinabi pala ni alias Totoy na si Torre pala yung encourage sa kanya para lumabas at magtestigo. Natin siya. Tatalakayin po natin yan sa sunod nating video, kaya abangan nyo. Kasi araw-araw na lumalabas sa media si alias Dondon, ay may dinadawit siyang bagong pangalan. Yun. So yun nga po mga kababayan po natin, no? Araw-araw ay lumalabas itong si Dondon at may dinadawit po siya na pangalan. So ang dami niya nang idinawit mga kababayan po natin. Pero isa na po yung kanyang idinawit itong si Jonel Estomo, no? Yung umangal at magpa-file ngayon ng kaso para dito kay alias Totoy or si Dondon Patidongan dahil dinawit ang kanyang pangalan na hindi naman siya miyembro nitong sinasabing Alpha at lalong wala siyang kaugnayan kay Atong Ang at lalong hindi siya involved sa mga nawawalang sabonghero. And tingnan nyo, no? Si alias Totoy ay biglang humingi ng sorry. Oh, paghingi mo ng sorry, hindi na basta-basta 'yon, no? Yan ay isang pagpabasihan na talagang gawa-gawa at invento lang ang iyong pinagsasabi. Imagine mo, haharap ka sa media, no? Nakatelevise ka, binalita sa lahat ng social media, sa lahat ng mga television and radio na dinadamay mo ang isang general. Tapos yun pala ay wala namang kinalaman and now hihingi ka ng sorry. So doon palang markado ka na. And of course, yung mga kanyang pinagsasabi ay kaduda-duda rin, lalong-lalo na itong paghahanap nila ng nawawalang sabonghero dyan sa Taalik. Kaya napagkamala natin na nagtatanim po sila ng buto. And ito po ay isang drama propaganda lamang para i-connect kay President Duterte. So anyway, yan ang sinasabi ko mga kababayan, tayo po ay gusto natin magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawawalang sabonghero. Diba? So yan lang po muna ha. At ito naman ay tuloy-tuloy po tayo na magbibigay ng update. Bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion, mga kababayan natin. Maraming salamat.